Magandang araw sir, magandang araw sa mga nanonood. Ito ang dalawang methods of collecting biological evidence along with explanation. So, ang aking napili sa halimbawa number 1 ay swabbing. Swabbing, collecting trace biological material like blood, saliva, or skin cells, sterile cotton, rayon or foam swab is gently rubbed or dabbed onto the surface where the evidence is suspected to be present. Example, a doorknob, clothing, or wand. For liquid or mousse evidence, the swab is directly pressed onto the sample to absorb it. For dry evidence, a small amount of sterile water or buffer may be added to the swab first to help lift the material. After collection, the swab is placed in the sterile tube, labeled with place in a sterile tube. Details like case number, date, and location is stored in a cool, dry place to prevent degradation. So, sa Tagalog nito ay ang swabbing. Ito ang pinakakaraniwang paraan para kumuha ng maliit na bahagi ng biolohikal. Para sa akin ang swabbing is to get evidence for the victims. Example, tulad ng dugo, laway, similya, o mga balat ng tao. Gumagamit ng sterile na cotton, rayon, o foam na swab na malambot na inuugay o hinihahampas sa ibabaw kung saan hinalaang mayroong ebidensya. Halimbawa, hawakan ng pinto, damit o sugat para sa likado o basa na ebidensya. Direktang inidikit ang swab sa sample para makuha ito. Para sa tuyong ebidensya, maaring magdagdag ng kaunting sterile na tubig o buffer sa swab muna para mas madaling mangat ang material. Pagkatapos kumuha, inilagay ang swab sa sterile na tubo, nilagayan ng tala tulad ng numero ng kaso, pitsa at lokasyon, at inilagay sa malamig at tuyong lugar para hindi masira. Sa ipangkalawa naman ng aking napili ay tweezing and packaging. This method is used for collecting larger or solid biological evidence such as hair, fingernails, tissue fragments, or small objects customized with biological materials. Sterile tweezers or forceps are usually to carefully pick up the evidence, avoid cross-contamination. Tweezers should be cleaned or replaced between samples. The collected item is then placed in a clean, dry container. Example, paper envelope, plastic bag, or glass that allows for the air circulation to prevent mold growth. Like swabbing, the container is clearly labeled with all relevant information and stored properly. So sa Tagalog, sa pagkuha gamit ang mga kuko, tweezing at paglalagay sa lagayan. Ito ang paraan para makuha ng mas malaki o matibay na biological na ebidensya tulad ng buhok, kuko, piraso ng tissue, o maliit na bagay na may dala ng biological na material. Gumagamit ng sterile na kuko, tweezers, o forceps para maingat na kumuha ng ebidensya para hindi magkaroon ng cross-contamination. Dapat linisin o palitan ang kuko sa pangitan ng bawat sampol. Ang nakuhang bagay ay inilagay sa malinis na tuyong lalagyan. Halimbawa, sobre gawa sa papel, plastic bag o bote ng salamin na nagpapahintulot sa sirkulasyon ng hangin para hindi lumalaki ang
amang tulad ng swabbing, ang lalagyan ay malinaw na nilalagyan ng lahat ng kailangang impormasyon at nilagay ng maayos. So, ito lang ang aking napili para sa halimbawa ng collecting biological evidence. Salamat sa pakikinig.